3 araw na nakakalipas. Di ko pa rin kinakausap si Hector at dalawa nitong kuya. Tanging si Kimora lang kinakausap ko pero pansamantala lamang yon. Naging busy na rin ako sa isang business ko. Marami akong lakad na hindi ko nakakasamang anak ko. Di ko rin sila nakakausap dahil gabi na rin akong umuwi at maaga ako kung umalis. Malapit ng pasukan ng mga bata at di ko man lang yan namalayan. Ngayon nakanda na kami para sa isang celebration. Para sa birthday party ng mama ni Liam. Nakatingin ako sa mga anak kong ayos na ayos ang suot habang inaalalayan ng mga bodyguards nila. Nandito rin ang mama ni Liam at siya mismong sumundot sa amin. 5 PM pa lang ng hapon at mamayang 7 PM ang umpisa ng party. Kinausap ako ng mama ni Liam na siya na raw ang magdadala sa mga bata at mauna na doon sa venue dahil aayusin pa ito. Tumango lang ako at nagpaalam sila sa akin. Sigurado ka bang hindi ka sasabay sa amin, Iha? Takang tanong ng daddy ni Liam. Susunod na lang po ako. May gagawin pa kasi po ako eh. Sabi ko, tumango naman siya at nagpaalam na sa akin. Si Liam naman inahatid ng mga magulang niya sa gate. Pumasok ako sa kwarto ko at inihanda ang sarili. Handa na ba ako? Handa ka na ba silang harapin? Nagdadalawang isip pa rin ako kung pupunta ba ako o mananatili lang dito sa bahay. Pero napagdesisyonan kong pumunta. Ano naman kung magkita kami? Wala na sa akin kung may bago na siyang asawa at isa pa. Wala akong pake kung lahat ng babae sa mundong to'y maging asawa niya. May mga anak naman ako nagpapasaya sa akin. Agad akong pumasok ng banyo at naligo matapos kong naligo. Nagbihis na ako at binilhan ako ng damit ni Liam. Napapailing na lang ako dahil sa kaseksihan nito. Binagay ko naman sa black boots kaya nagmukha na akong ewan. Matapos kong suotin, agad akong lumabas. Nakabisa rin si Liam at ayos na ayos ang suot nitong parang ganun lang. Then kung pupunta sa party. Kayo na mag-imagine namang suot namin basta't sexy at gwapo kami dyan sa imagination ninyo ha? You ready? Ang adabungan dito sa akin pero natili akong tikom. Hey! Yes, mauna ka na. Gagamitin kong sarili kong kotse, sabi ko. Napakamot naman siya sa ulo niya at tumango. Wala rin naman siya magagawa kung ako magdedesisyon na sa sarili ko. Nakita ko siyang palabas na ito kaya agad akong sumunod na makita kong papaalis ng kotse niya sumakay na rin ako sa kotse ko. Third person's POV. Abot-abot ang saya ng mga taong binabati ang may kaarawan na babae, ang mama ni Liam. Nagdatingan ng mga bigating bisita at mamamayaman. Isa na roon sina Mr. and Mrs. Dionisio. Masaya ang dalawang matanda habang binabati ang may kaarawan. Maraming salamat sa pagpunta ninyong lahat sa aking kaarawan. Napakasaya ko ngayong araw. Nakangiting sabi ng ina ni Liam. Habang nag-uusap-usap ang mga bisita at di maiwasang mapatingin ito sa bagong dating. Nakatingin silang lahat sa bagong dating. Si Mr. Red Dragon at ang fiancé nito. Usal ng mga bisita. Mr. Red Dragon, mabutit nakadalo ka. May ngiti sa labing usal ng ama ni Liam. Kakalimutan ko pa ba naman ito, tito? Sabi ng lalaki na gangalang Logan Cordero Red Dragon. Hindi pa ba kayo na ikakasal? Agad na topic ng ina ni Liam. Tumingin naman si Logan sa kasama nitong babae na nakangiti lamang sa dalawang matandang nasa harap. Napagplanuhan na po namin yan pero siguro magpapakasal kami bago sa mga anak. Nakangiti namang sabi ni Logan sa dalawang matanda. Mabuti. Natigil ang pagsasalita ng ina ni Liam nang dumating ang anak nito. Liam, bakit? Bakit ikaw lang? Nasaan ang fiancé mo? Si Leona, nasaan? Agad na usal ang ina nito, talagang nalakasan pang boses para marinig na ibang bisita. Fiancé? Napakaswerte naman. Ang swerte ng babaeng mapapangasawang isang anak mayaman. Usal ang mga bisita. Napangiti na lang ang ginang at pumunta sa anak nito. Nasaan si Leona? Usal niya ulit. Paparating na rin yon, mom. Nag-iba lang kami ng kotse. Natigil naman ang pagsasalita ni Liam nang may tumigil na bata. Daddy! Sigaw na isang batang babae at mabilis nang tumakbo kay Liam at nagpabuhat. Akala ko hindi na kayo pupunta ni mommy eh. Wait, nasan si mommy? Agad napansin ng bata na wala pang ina nito. Papunta na rin yun. Di natapos si Liam ang pagsasalita na magtanong ang babae na gangalang Vivian. May anak na kayo? Di makapaniwalang sabi nito. Naunahan niyo pa kami. Nakangiting dagdag pa niya. Who is she, daddy? Tanong ng batang babae na may lamig sa pagkakatono ng pananalita. Napalingon naman si Liam sa batang babae dahil sa ganong parang pagsasalita nito. Kinikilabutan siya pag ganun ng mga bata. Ahil ito may lumalapit na ibang babae sa daddy niya dahil dapat ang mami Leona lang nilang lalapit dito. She's a friend, baby. Don't worry.
Bigla namang umamong mukha ng batang babae. Do you like a cupcake? Tanong ng batang babae sa babaeng si Vivian. I don't like cupcakes. Nalungkot ang batang babae. Okay, sabi nilang to at umalis sa pagkakabuhat kay Liam. Kimora, nasa ng mga kuya mo? Takang sabi ng ina ni Liam sa bata. Baka ang panlalaki ng mga mata ng bisita at ang babaeng na nasa harap nilang si Vivian. May mga kuya ka? Sa isip ni Vivian. Oh, ayun pala si kuya oh. Kuya, come here. Sigaw ng batang babae. Lumingon naman doon ng mga bisita kung saan nakatingin ng batang babae at laglag ang panga nitong tumingin sa tatlong batang lalaki na papunta sa gawin nila. Pero natigilan din silang lahat nang nilampasan lamang sila nito at diretsang pumunta sa likuran nang walang sabing lumuhod. Nagulat silang lahat dahil sa eksenang ginawa ng tatlong batang lalaki at mas nagulat sila na sabay-sabay itong nagsalita. Mommy, I'm sorry. Sabay-sabay na usan ito bago nagsalita ang isang lalaki. Mommy, I promise hindi na po ako uulit. Hindi ko na po yun sasabihin. Sabi nito habang nakayoko. Napatingin silang lahat sa nakatayang babae na nakayoko habang tinitingnan ng anak ninyo. Pasaway talaga kayo. Tumayo na nga kayo. Malamig ang pagkakasabi nun pero may dating sa mga batang nasa harap ninyo. At bakas ang gulat sa mukha ng lahat nang umangat ito ng tingin. What the heck? Bulong na Vivian. Napalingon si Vivian sa katabi nitong lalaki, pero ang ekspresyon ng mata nito ay bumalik lahat sa dati, malungkot, pagsisisi, at may siyang makitang nasa harapan nito. Mommy, Daddy is waiting. Napalingon si Logan sa batang katabi nito nang sumigaw na mommy sa asawa nito. May asawa at anak na siya? Shit! Walang ekspresyon ng mukha kong naglakad papalapit sa mga bisita at sa isang taang matagal ko nang hindi nakita. Hawak ang kamay ng mga anak kong lalaki, lumapit sa akin si Kimora. Mommy, you're beautiful. Tiri ng anak kong babae. Napalingon ako sa kanya, tinignan ito. You too. Ang cute mo sa pink dress mo, anak. Well, si Lola nagbigay sa akin ito. Pagmamayabang niya at umikot pa. Tumingin naman ako sa tatlo kong anak na lalaki at talagang masasabi ko, okay, ang gwapo nila. Buti na lang di sila kamukha ng daddy nila. Butit na karating ka. Kala ko talaga hindi ka na pupunta eh. Magtatampo talaga ako sa'yo. Kinurot ng mami ni Liam ang tagiliran ko. Ngumiti ako at nagsalita. Di ko naman po pwedeng gawin yon, tita. Sabi ko at sabay tingin sa babaeng sumira ng buhay ko. Hi! Sabi ko sabay tingin sa malaking tiyan nito. Sobrang laki na't parang mga anak na ata to eh. Ang laki na niya na. Congrats! Sabi ko. Well, thanks to my husband, binigay niya sa akin to. Sabi ni Vivian sabay pulupot ng kamay nito sa braso ni Logan. Ang lalaki naman nakatingin lang sa akin na parang di pa rin makapaniwala. Hi, nice to see you again. By the way, I'm Leona Eileen Estrella. Usal ko at inabot ng kamay para makipagkamayan dito. Lumapit siya sa akin para abutin ang kamay ko, pero pinigilan niya ni Vivian. He's Logan Cordero Dragon, my husband. Siya na nagpakilala ng dito at siya na rin ang nag-abot ng kamay sa akin. Napangiti ako ng bahagyayang pisilin ng kamay ko kaya pinisil ko rin to pero mukhang malakas ata ang pagkakapisil dahil lumarko sa mukha nitong nasasaktan siya. Hey, are you okay? Agad na sabi ni Logan na makita niyang itsura ng babae. Yeah. Medyo sumasakit lang yung tiyan ko kakatayo. Napataas ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Arte, kung santukin ko kaya ang tiyan nito para dito mismo sa party nito mga anak ng demonitang to. Mommy, I'm hungry na po. Napalingan ako sa dalawang batang nagsalita. Oh, please excuse us. Gutom na mga anak ko. Sabi ko habang nakayo ko sa kanila. Kita ko naman ang papanuring mata ni Logan habang nakasunod sa akin. Pero gumagawa talaga ng eksenang malanding Vivian. Han, umupo na tayo. Sabi nito. Tumango si Logan. Inalalay ng asawa nitong ahas. Hey, are you okay? Napalingon ako sa likuran. Why? Nakita mo na siya. Ano nararamdaman mo? Tanong niya pa. Wala. Just like before. Wala ako nararamdaman. Sabi ko. You sure? Yes. Wow, cupcake! Kimora. This is my favorite chocolate fountain. Shadow. You too, stop that. Dylan. This is good. Napalingan naman kami kay Hector nang bigla itong tumili. Hawak-hawak itong red wine habang pinupunasan ang bibig nito. What the? Hector! Napasigaw ako dahil doon.
Napalingon ako ng mga nakarinig sa sigaw ko at nagtataka akong tinignan. Mommy, your mouth! Napalingon naman ako kay Katana. Pero hindi ko yun pinansin at dalidaling kinuhang red wine kay Hector. Malapit na itong maubos at talagang nasasarapan siya. Mommy, what kind of apple juice is that? Ang pait but it's good. Napangawi na lang ako sa sinabi ni Hector. Hindi na ako malilito pa kung sasabihin sinong pinakamakulit at pasaway sa mga anak ko. Si Hector yun. Hey, that's not apple juice. That's Napalingon si Liam sa akin pero sinaman ko to ng tingin. Umupo ka na lang dyan, Hector, at wag kang kukuha ng kahit ano pag hindi ko binigay sa'yo. Napatango naman siya at umupo na nakaluhod kasi ito sa upuan. Sorry, Mommy, agad niyang sabi. Napabuntong hininga na lang ako at lumingon sa mga tao pero hagip ng mata kong kinaupuan nila Logan at Vivian. Nakatingin si Logan sa gawin namin habang si Vivian naman nagsasalita kaharap si Logan. Napataas ang kili ko at tinignan na lang ang mga anak ko. Kumakain na sila. Ilang minuto din na nakalipas nagsitayo ng mga bisita para sa gaganaping sayawan. Actually, romance song yon, kaya kailangan ng partner para sa sayaw. Mommy, dance with Daddy, go! Tili ni Kimora. Napalingon ako kay Liam. Wala na ito sa upuan niya at nasa likuran ko na pala habang nakalahad ang dalawa nitong kamay at naghihintay sa akin. Mommy, go! Dance with him! Agad kinuha ni Hector ang kamay ko at binigay ito kay Liam na nakalahad. Napasimangot akong tumayo si Liam naman. Napangiti at kinindot pa ang mga bata. Ayos may kakampi ka, sabi ko. Yeah, those are my kids. Proud pa niyang sabi. Habang papalapit na kami sa harapan ko sa naroon ang nagsasayaw. Agad na pinulupot ni Liam ang kamay nito sa bewang ko. Ako naman nilagay sa kanyang batok. Oh, ang sweet naman nila, sabi ng mga babae. Napalingon ako kay Liam ng ngiti-ngiti. Tingnan mo ang ex-husband mo. Papatayin na yata ako sa mga tingin niya. Bulong sa akin ni Liam. Agad kami nagpalit ng pwesto. Talagang kitang-kita ko masamang mukha ni Logan. Nakatingin sa direksyon namin ni Liam. Pabayaan mo siya? Sabi ko't yumakap kay Liam para mas lalang sumama ang timpla ng mukha nito. Nakita ko agad siyang tumayat lumabas. Nakita ko naman si Vivian na nagtatakanta rin na ng asawa niya pero hindi niya ito sinundan. Restroom muna ako, sabi ko sabay alas sa pagkakayakap kay Liam. Na makalagat na ako buti hindi ko napansin ni Vivian dahil besito sa pakikipag-usap sa isang babae. Na makalabas ako'y biglang may humila sa akin pero wala akong ingay na ginawa. Sumunod lang ako sa kanya habang hila-hila niya ako. Hanggang tumigil kami sa isang sulok ng venue at madilim na parting walang katao-tao. Tanging mga sira-sirang gamit ang dito at mga basura nakakalat. Nakatalikod pa sa akin ang lalaking humila sa akin hanggang sa humarap ito. Bakas sa mukha nitong paranabik at madilim na mukha, halo-halong ekspresyon ng mukha. Paano niya nagagawa yun? Isabel, you're alive! Mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. I'm sorry but my name is Leona, not Isabel, sabi ko. But you are still my wife. Napatawa ako sa sinabi niya. I am not your wife anymore. Patay na ang asawa mo. I am Leona, sabi ko. No, you're my wife. Nakalimutan ko palang hindi pa tayo divorce. Ex-wife, you mean? Sabi ko't ngumiti. Bakas sa mukha nitong lungkot at panghihinayang. Wife? What the heck is going on here? Napalingon kami ni Logan sa boses na iyon. Si Vivian. Vian, usal ni Logan. So, Vian now? Han, anong ginagawa niyo dito? And you? Inaagaw mo sa akin ang asawa ko? Sigaw niya takma na sana siyang lalapitan sa akin nang bigla siyang napaupo. Han, my baby? Sigaw niya habang namimilipit siya sa sakit. Vian! Tumakbo si Logan papunta kay Vivian at talagang nakakatawang eksena dahil labanggan niya pa ako para mawalan ako ng balanse at napaupo sa sahig. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Logan at binuhat na si Vivian patakbo itong umalis kung saan kami ngayon. Naiwan ako nakaupo sa sahig habang natatawa. Grabing eksena naman yon. Nagbumukha akong kawawa. Tumayo ko at pinagpag ang damit ko at naglakad na pabalik sa loob. Parang wala lang nangyari na makabalik ako at nakipagkwento na lang ako sa mga bisita at nakatingin sa mga anak kong busy sa paglalaro. Vivian, iniisip pa niya yon? Kanina pa ako tingin ng tingin kay Logan. Wala itong imimik na tinitingnan ng baby namin. Pinagmamasin ito habang natutulog. Yes, nanganak na po ako. And thank God, baby boy ang anak namin. Gustong gusto talaga ni Logan ng baby boy at yun na talagang naibigay ko.
Masaya ako ngayon dahil magkasama na kami. Ipinangako niya sa akin ilang buwan matapos akong manganak, magpapakasal na kami. Pero biglang pumasok sa isip kong babaeng yon. Hindi kaya binilog na naman niya ang ulo ni Logan para mapasa kanya ulit ito? Hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Ipaglalaban kong karapatan ng anak ko at karapatan ko para sa magiging asawa ko. He is cute, right? Pag-uumpisa ko sa pagsasalita dahil hindi ko na kayang katahimikan. Lumingon siya sa akin at gumiti. Yes, he is cute like his father. Natigilan ako sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? But don't worry. Tanggap ko naman ang bata kahit hindi ako ang totoo niyang ama. Natigilan ako literal sa sinabi niya. What? Hindi makapaniwalang sabi ko. Logan, ikaw ang ama ng batang yan. Ano bang pinagsasabi mo? Nainis na ako kaya't nataasan ko siya ng boses. Tumingin siya sa akin. Are you sure this is my son? Sabi niya. Yes, I'm sure. Baka gusto mo pang sabihin ko sa'yo kung huwag ka na magsalita. Sabi niya tinignan muli ang bata. Logan, believe me, ikaw talaga. Napalunok ako. Kinakabahan man dahil sa mga pinagsasabi niya, hindi kaya alam niya? Ilang minuto din may kumatok. Napalingon ako nang bumukas ang pinto at mas dumoble ang kaba ko. Nandito siya. Hey, how are you? Napalinok ako. I'm fine, Zach. Sabi ko't ngumiti naman siya at lumingon sa baby. Boy or girl? Takang tanong ni Zach. Boy. Si Logan ang nagsalita. Tumayo si Logan at ngumiti sa kaharap. And his name is Zandro. Pakiramdam ko lalamunin ako ng lupa dahil sa dalawang kaharap. Biglang sumama ang mukha ni Zach para maalarma ako. Zach? That's good. Will you please leave us alone? Pag-uusapan lang kami ng kapatid ko? Sabi niya kay Logan. Naparunok ako nang walang pasabing umalis na siya. Zach, ano bang kailangan mo? Diba sinabihan na kitang huwag ka na magpapakita pa sa akin? Irita kong sabi. Why would I do that? Taka nitong sabi at umupo. Para sabihin ko sa'yo, ginamit mo ako para maging malapit sa'yo si Logan, hindi ba? O baka sabihin ko pa sa'yo na ginamit mo ako para mabuntis ka at mag-sex kay ni Logan sa mismong araw kung saan mo na lamang buntis ka, diba? Nainis ako dahil sa mga pinagsasabi nito. Pwede ba? Binigyan na kita ng malaking pera. Binigay ko na sa'yo lahat, ano pa ba ang kulang? Inis kong sabi. My son. I need my son. What? No. Hindi pwede. Inis kong sabi. Pero wala ka na magagawa. Babawiin ko ang anak ko sa'yo. Sabi niya at tumayo. Don't worry baby, bibisitahin kita araw-araw. Natulos ako sa kinaupuan ko nang bigla niya ako siniil ng halik. That's for today. He is a dangerous. Ang lalaking nasa harap ko'y pagkakamali. Pagkakamali kung bakit ko kinilaban. He is too dangerous, man. Kaya niyang gawin ang bagay na hindi pa nararanasan ng iba. O tawagin na natin isa siyang boss ng isang organisasyon like mafia boss? God, ano bang pinasok mong kaguluhan, Vivian? Hindi po ba talaga sasama si Daddy sa atin, Mommy? Tanong sa akin ni Shadow. No, bonding natin tong lima kaya't bawal munang Daddy Liam yung sumama. Maybe soon. Sabi ko't napasimangot naman sila pero baka sa mukha nilang excitement. Papunta kami ngayon sa beach, ilang araw nila nakakalipas. Simula nang mangyari sa party, di ko na rin binalak pang hanapin o sundan sila Logan. Balita ko rin, nabalitaan ko kay Liam na lalaking anak nila ni Vivian. Masaya naman ako para sa kanila. Masaya nga ba talaga ako? Mommy, are you sure si Kuya Dylan na magmamaneho? Kinakabang sabi ni Kimora. Napalingon naman ako kay Dylan na nakapwesto na sa manibela. May katangkaran din si Dylan kaya nakakita niyang daan kahit nakaupo lamang siya. Pero hindi pa rin pakampante, nilagyan ko na matigas sa bagay ang upuan niya para umangat siya at makita niya talaga ang daan. Abot sa paa kung paano niya ihinto na aabot naman ang paa niya yon. Napataas ang kilay ko at inayos ang pagkakaupo sa passenger seat. Yes, I'm sure kaya na ni Dylan yon. Napalingon ako kay Dylan, seryoso lang nakatingin sa harap. Diba, Dylan? Sure ako mas magaling ka pa sa akin. Sabi ko't napangiti naman siya at tumango. Good, sige na. Pag-umpisa ko at agad naman niyang binuhay ang makina ng kotse. Tinuturuan ko na rin sa Dylan kung paano magmaneho ng kotse kaya't easy na lang ito sa kanya. Sa edad ng 5, natuto na siyang magmaneho. Sa sunod na araw naman si Shadow ang tuturuan kong magmotor. Habang nasa biyahe, nakatulog ng kapatid ni Dylan sa likuran. Habang siya na may seryoso lang nakabukas ang bintana ng kotse na nasa gilid ni Dylan kaya't kitang-kita naman dumadaang kotse rin. Kung sino ang nagmamaneho hanggang sa nagka-traffic.
Uminto muna si Dylan. Tinignan ng unahan nito. Walang pwedeng masingitan na daan kaya't naghintay na lamang kami. Napalingon ako sa tagiliran ko na may makarinig ng tili. Kunot ang noo kong tumingin dito pero mas nangunot pang lalong noo ko na makita ko sino yon. It's Kat. Oh my God! Kamukha niya talaga, Han. Kamukha niya. Tili nito habang nasa passenger seat at tinahampas ito si Kevin na nakatingin din sa akin. Kamukha niya nga. Usal naman ni Kevin at napalingon sila sa kasama kong nasa driving seat. Oh my God! Ang gwapo naman ng driver niya. Tili pa rito. Dylan, let's go. Agad kong sabi kay Dylan nang lumingon din para ito sa kanila. Umusod ng traffic at nakalis na kami. Abot-abot ang paghinga ko dahil nakita ako ni Kat. Mommy, do you know her? Sabi ni Dylan. No! Sabi ko at di ko na siya pinansin. Ilang oras din ang biyahe nakaramdam ng antok si Dylan, kaya nagpalit na kami ng pwesto. Ako naman ang nag-drive ngayon at siya naman nakatulog na sa passenger seat.